Hello mga kakakot, ito na pasubo tayo kasi yung kala nakala ko linis lang, yung pala bulok na. Subukan natin kung may sasalba. So walang katapusang kalikot, kalas. Ayan, tingnan nyo, bulok na yung pyesa oh. Grabe. Ito kasi yung Rinnai na kalan, matipid naman sa gasto. Stainless kasi yung kanyang burner. Yun nga lang, yung kanyang kaha, hindi pala stainless. Yung top cover lang niya ang scratch resistant. Pero ibang pyesa, pag di mo inalagaan, ayan, kinakalawang. Ultimong yung paa, sebo kalawang ang inabot. So, puro kaskas ginawa natin dyan. Ayan o. Kahit yung kaha niya, kinalawang na yung ilalim ng pintura. So, sabon, tatanggalin natin ng sebo, kakaskasin yung kalawang, steel brush. Ayan, lahat ng pyesa, ganyan ginawa natin. Hugas, kalas, hugas, kaskas. Ayan pa. So, lahat yan. Halos kinakalawang na lahat. So, kayo ba? Bibili na lang ba ng bago? O magre-repair kayo? Yung iba kasi, may pambili tayo wala. Meron pa tayong pinapaaral, kaya iniiwasan nating mapagastos. Ayan, so after na malinis, ginamitan natin ng turko para makontra yung kalawang, unas, tapos pintura. Ito, inisprayan natin ng primer yan, yung kulay gray na pintura. Paulit-ulit lang yan na inisprayan. Tapos ginamitan ko na lang din ng hair dryer. Tatagalan tayo masyado pag inantay ko pang matuyo to. Kailangan na kasing magamit din agad. So, paulit-ulit lang nating ini-hair dryer, pagkatapos pinturahan. Pagkatapos nating mapinturahan ng konti, subukan na nating buuin. So dito, ayan, pyesa-pyesa, gagawin natin dito, bubuuin muna uli natin sila. So kung makapansin ninyo, nandyan pa rin yung bulok na parte o yung butas-butas na parte ng kalan. Kailangan muna kasi nating maiporma yung kalan para pag tinapalan ko ng yero, mailalapat ko ng husto kung ano yung original na hugis nung ating kalan. Ayan, yung bandang likod kasi pwede pang ikabit yung paa. Yung likod nung kalan, yun ang ayos pa. So may tuturnilyo ko pa rin yung paa niya. Yan. Pero yung sa harap, hindi na may babalik yung hindi na maitornilyo yung paa kasi bulok na eh. Ito, balik lang natin yung mga frame tsaka yung kabitan nung kalan, tapos sprayan natin ng konti uli sa loob. Nayupak. Lobat ako. Wala akong video nung tapalyero. Sorry. Eto mga kakot, ayan, natapos na. So, ang tagal din bago ko natapalan ng yero. Maraming pukpukan blues yan. Mabuti na lang may retaso akong yero na makapal. Gauge 20 yata yun, yung yero na yun. Tapos, ginupit lang natin. Tinapal natin. Tapos, niribit. So, okay naman. Tibay na uli. Ayun, hindi na siya parang brand new na uli sa tibay, mga kahakot. Ayan. Tapos ikakabit na lang natin yung cover niyan, yung top cover. Ito yun. Yan. Yan lang ang tumagal sa kanya. Tsaka yung burner. Yung burner kasi niyan, stainless steel. Stainless na lata. So yung top cover na to, scratch resistant yan. Hindi naman talaga siya nabulok, hindi rin siya kinalawang. Tapos ito namang burner, hindi kasi siya solid brass. Or dahil sa tagal na rin, more than 5 years na kasi to. So yung burner niya, sa sobrang init, nagbabakbak siguro, ganun, naluluma. Hindi siya kinakalawang, pero nababakbak siya. Ito nga ayun pag nabagsak to, maghihiwalay na to eh. Ayan. Or order lang din sa Rinnai. Ito may diferensya na rin to. Ayan. Pero alam nyo ba mga kakakot, maganda pa rin tong kalan na to. Matipid pa rin siya sa gas. Basta yung tangke ng gas niyo galing sa original na supplier ha. Pero napaka-efficient niya sa gas. Yun talagang gusto ko sa Rinnai. Hindi, imagine ang tagal na rin nung kalan na to. Hanggang ngayon, kaya pa rin mag one click. Di ba? Ayun, dami nang gas eh. Yun, linis lang hanggang ngayon, maasul-asul pa rin naman. I-adjust mo lang. May adjuster din sa ilalim yan para manatiling blue yung apoy. Ito.
O, di ba? So, itong nasa kanan, madalas gamitin to. O, yun, nilagay na yung varnish. Mapasok ka naman.